tayo sa ating balitang lokal. Nako, eto ha. Yung ating balitang lokal, kung natatandaan po ninyo ay nabalita na natin yung kaugnay po nung distressed OFW na taga dito sa Gimba, Nueva Ecija na minolest siya ng kanyang among Arabo. Napanood niyo po yan dito sa ating Facebook page. Siya mismo yung nanawagan na matulungan po siya na makauwi na. At ang latest po na balita ay meron na siyang mga dokumento at may ticket na nga siya para makauwi po dito ng Pilipinas. Pero parang merong problema, no? Siya umano ay nawawala. At ang detalye po niyan, ibibigay sa atin. Tinutukan niya ni Arya Lea, yung ating isa sa mga ambassador, no, ng OFW ambassadress at miyembro po ng ating QRT o yung Quick Response Team. Arya Lea, pakikwento mo nga ano ba ang nangyari. Pasok. Ayan, makulimlim na tanghali sa ating mga tagapakinig dito sa radyo nating Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Pauwi na sana dito sa Pilipinas ang distressed OFW na si Gina May Licaros Rodriguez, ang 40 anyos na residente ng Purok 5, Barangay Santa Veronica, Gimba, Nueva Ecija. Ito ang tinanggap nating mensahe mula sa Polo Owa Riyadh, Saudi Arabia, nito labang Oktubre 27 taong kasalukuyan ng maaprubahan at naibigay kay Gina May Rodriguez ang kanyang natitirang sahod, foreign exit visa at plane ticket na matagal nang nire-request. Matatandaan natin na buwan pa ng Setyembre nang maidulog sa atin ang kanyang problema sa kanyang amo. Kagyat naman na nakipagtulungan ang kanyang local agency na Upright Agency Manpower Incorporated sa pamamagitan ni Ms. Laura Palapal. Si Gina May Rodriguez ay ang distressed OFW na minulis siya ng among Arabo na pulis at pinagbabayad pa ng halagang 20,000 piso na reals. Samantala kasamang army, personal nating nakausap ang kanyang asawa ngayong araw ng Martes, Oktubre 29 taong kasalukuyan na si Ginoong Fernando Talusig Benaventura sa kanilang tahanan sa Purok 5, Barangay Santa Veronica dito sa bayan ng Gimba. Ayon sa kanya, nag-aalala siya hanggang sa mga oras na ito dahil sa hindi na kumukontak sa kanya ang asawa niya na si Gina May. Isang linggo na ang nakakaraan at maging ang Facebook account nito ay hindi na rin makita. Nananawagan si Ginoong Fernando Talusig Benaventura na magparamdam sana si Gina May alang-alang sa kanilang 3 gulang na anak na babae. Nakipag-ugnayan na rin tayo sa kanyang pamilya sa Surigao del Sur. Ngunit ayon sa kanyang mga kapatid at magulang, hindi na rin makita si Gina May sa Facebook at hindi na rin naka-online katulad ng dati. Samantala, nakipag-ugnayan na rin tayo sa kanilang ahensya sa Metro Manila para makontak ang foreign agency nito na Farhad Muskas Al-Moteri Recruitment Agency sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, kung naihatid ba nila si Gina May Licaros Rodriguez sa airport o hindi. At ayon kay Miss Laura Palapal, kanilang tututukan ngayong araw at naghihintay tayo ng update kung nasaan nga si Gina May dahil wala na rin daw silang balita. Maging sa QRT, Quick Response Team na GC, nag-left na rin siya at hindi na rin makita. So pansamantala itong inyong Arya Lea para sa balitang lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Okay, maraming salamat Arya Lea. So sa makatwid, kailan siya nag-leave o kailan nagsimula na mawalan tayo ng kontak kay Gina May? Gina May? Gina May. Yes. Isang 5 araw na kasamang army na bigla siyang nawala. Pati ang Facebook niya hindi na makita ng asawa niya at maging kami nakita namin na nag-left na talaga siya sa QRT. So, pati yung asawa niya, hindi na rin siya makontak 5 days, since 5 days ago. Yes, hindi na rin. Kailan ini-report dun sa kanyang agency dito sa Maynila na hindi siya makontak? Yes, kanina lang natin na i-report kasamang army kasi nga
tumanggap tayo ng mensahe galing sa Polo OWA na naaprubahan na yung plane ticket niya, na ibigay na rin yung salary niyang natitira at maging yung exit visa niya. Kaya sana yun ang pinakamagandang balita na ipaparating namin sa kanya. Unfortunately, hindi na siya makontak. Ay, ganon. So, Oo. sa Makatwid, na-i-process yung mga request niya. Tapos, Yes. pero 5 days ago, hindi na siya makontak nung asawa. Ano yung naiisip na dahilan ng asawa? Wala naman kasamang army dahil nakausap natin yun, although meron nga tayong panayam dyan sa kanya, Mm-mm. wala siyang ideya kung paano at anong nangyari. So, yung agency dito sa Pilipinas, ay kinokontak pa lamang yung counterpart agency sa may Saudi Arabia para Yes po, malaman kung ano yes yung po. nangyari. Kasi, sino ang magkakaroon ng pananagutan dyan? Kasi, saan ba siya nagstay habang hinahantay yung ano? Sa Yung accommodation documents. kasamang army sa Riyadh, yes, Mm-mm. sa accommodation. Doon. So, ibig sabihin, sila rin yung sa kanilang poder pa, kumbaga, doon sa poder nila pa nakatuloy si Ginami. So, Yes. cargo din kaya nila yon o responsibility ba nila si Ginami habang nandoon? Yes, cargo Oo. nila yon kasamang army kasi kung ikaw ay nasa accommodation at na-process yung kaso niya dahil nakapag last hearing na sila, ngayon, automatically ang agency ang kukuha kay Giname para maghatid sa airport. Mm-mm. Isisecure nila na hindi na makakalabas talaga siya, hindi siya magtatago or Mm-mm-mm. maglipat sa iba, yes. Oo nga eh. So, ano kaya ang possible reason? Sinabi mo yung hearing. Nag-hearing ba nagreklamo ba si Ginami doon sa amo o parang ginusto na lang niyang umuwi, di ba? Yes, nagkaroon daw sila ng hearing kasamang army sa Polo OWA dahil nga 'di ba yung agency niya binubuliglig yung employer niya na bigyan siya ng exit visa, which is ayaw pumayag ng Mm-mm. employer niya, binabaliktad nga niya ang kaso, gusto Mm-mm. niyang magbayad si Ginami ng 20,000 reals. Mm-mm. So, yung kaso ay hindi kaugnay nung pangmumulestya, kundi kaugnay nung pagpapakawala kay Ginami para tuluyan ng makauwi ng Pilipinas. Tama? Oo, tama. Oo. Tama. Dahil hindi siya nagsampa ng Oo. kaso doon sa pangmumulestya dahil Oo, oo, matatagalan daw. Oo. Mm-mm-mm. Mm-mm. Ano kaya ang possible na reason para hindi siya mahagilap? Kasi it's either kung 'di ba? Parang Oo. ano naman 'yon, parang nakakaalarma na kung nandun lang siya Oo sa nga. poder ng agency tapos all of a sudden mawawalan ng contact. Tinry Oo, ba nating tama. kontakin din yung agency yung counterpart agency? May Ako kasamang army nag-contact ako. Oo. Kaso nga hindi ko na rin makontak yung counterpart agency nila na Almuscas na Mm-mm. dati ay nagre-ring pero ngayon hindi ko na makontak. Kaya ang tinawagan ko ang local agency Oo. niya at nakausap natin kanina si Ma'am Laura, sige Ma'am Leia at tatawagan namin ngayon at mag-a-update kami kaagad sa Oo, inyo oo. kung naihatid nila sa airport o hindi. Kaya nga eh. Ngayon ba dapat siya uuwi? 27 na i-release sa kanya yung salary niya, exit visa pati yung plane ticket. Kailan yung nakaschedule yung ticket? Wala tayong ideya kung anong petsa yung plane ticket. Wala pa tayong kopya Yes. ng ticket. Normally kasi Wala 'di ba pa po, yes. nakakakuha rin tayo ng kopya nun. Sige. Yes po. Oo. Yes. Naku, ano ba 'yan? Ano ba ang nangyari kay Ginami? Sana naman maayos yung kanyang kalagayan at para hindi nagwo-worry na rin yung pamilya at makauwi na siya dito. Pati Kaya yung nga po. oo. Sige, magbibigay na lang tayo ng update. Susubaybayan natin yung kanyang status. Yung bang sa mga members ba ng QRT, meron bang mga pwede doon na makaalam kung andun pa siya talaga sa sa agency? Ang problema kasamang army, ito kasi mga member natin sa QRT, wala mismo sa nakasentro sa Riyadh. Sila Oo. ay nasa Kuwait, mayroong sa Qatar, Oo. pero wala tayong representative na nandyan mismo sa Riyadh. Pero si Ma'am Aisha Consuelo,
meron siyang contact sa Riyadh mismo, si attorney, na yun ang talagang nagpukpok at nagbuliglig para mapabilis yung pag-uwi ni Gina May. Yes. Alam ba nila kung ano na nangyari kay Gina May? Kasi kung malalaman nila sa QRT na hindi siya all of a sudden MIA siya, missing in action, malalaman kaya nila doon na andun pa talaga siya? O wala na? Opo, naiparating natin ngayon kasamang army, so maghihintay rin tayo ngayon 24/7 ng balita. Yes. Sige, sige, sige. Sige. Okay, sige, update na lang tayo kung ano pa ang susunod na mga pangyayari, ano. Antabayanan natin yung update ng agency, counterpart agency, kung ano talaga nangyari. Opo. Sige. Maraming salamat, Arya Lea. Radyo natin.